Nang makarating sila sa apartment, kanya-kanya nang naghiwalay ang bawat isa. Samantala, tahimik na pinagmasdan ni Xiao Honglian si Jiang Yi habang papunta ito sa kanyang silid. Hindi niya maiwasang magduda na baka may iba itong binabalak. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Sa lahat ng pinagdaanan nila, ang kahihiyang naranasan nila sa Days City, sigurado si Xiao Honglian na hindi iyon palalampasin ni Jiang Yi. Sa katunayan, malamang may plano na ito para sa Tianhai City. Habang nakatuon ang tingin niya sa papalayong figura ni Jiang Yi, napansin ito ni Xingqian. Alam niyang labis itong bumabagabag kay Xiao Honglian. Ang kahihiyang dinanas nila sa Days City ay hindi madaling makalimutan. Upang mapagaan ang loob nito, lumapit si Xingqian at marahang tinapik ang balikat ni Xiao Honglian. Bahagyang nagulat si Xiao Honglian sa di inaasahang kilos na yon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mahinahon nang nagsalita si Xingqian. Huwag kang mag-alala, sabi niya na may maliit na ngiti. Kilalang-kilala ko si Jiang Yi. Magkaklase kami bago pa man ang apocalypse, at nakita ko kung paano siya humarap sa mga taong sumasalungat sa kanya. Magtiwala ka, hindi siya ang tipo ng tao na nagpapalampas ng ganoon na lang. Ano man ang mangyari, may plano na siya. Makikita mo. Pero sa ngayon, kailangan mong magpahinga. Sa narinig niyang iyon, unti-unting lumuwag ang pakiramdam ni Xiao Honglian. May punto si Xingqian at nagtitiwala siya rito. Tumango siya ng bahagya at huminga ng maluwag. Si Chen Jingguan naman ay nagpunta upang gamutin ang kanyang mga sugat, habang ang iba ay nagbalik sa kanilang mga silid. Subalit kahit magkakahiwalay sila, pare-pareho ang iniisip ng lahat, ang hinaharap ng Tianhai City. Ang minsang makapangyarihang lungsod ay hindi na katulad ng dati. Kahit pa ang pinagsamang lakas ng tatlong pangunahing base ng lungsod ay hindi sapat upang harapin ang mga mutant organization ng Days City. Kung magpasya man ang alinman sa mga grupong ito na umatake, babagsak ang Tianhai City nang walang laban. Ang tanging pag-asa nila ngayon ay si Jiang Yi. Samantala, sa isa pang silid, nagtipon si Jiang Yi kasama ang ilan sa kanyang pinagkakatiwalaang mga tao. Matapos tiyakin na nakasarado ng mabuti ang mga pintuan at bintana, bumasag ng katahimikan si Liang Yu. Jiang Yi, sabi niya habang bahagyang yumuko, kailan tayo kikilos? Sumandal si Jiang Yi sa kanyang upuan, may mahinahon ngunit mapanganib na ngiti sa labi. Hindi tayo ang mauunang gumalaw, sabi niya. Sila ang pupunta sa atin. At kapag nangyari yon, nakahanda na tayo. Hintayin silang unang umatake, kunot noong tanong ni Liang Yu. Hindi lang siya ang nagtataka sa desisyon ni Jiang Yi. Nagpalitan ang mga tanawing puno ng pagtataka ang iba. Hindi ba't magkakaroon tayo ng malaking disbentahe sa ganoong paraan, tanong niya. Ngumiti si Jiang Yi ng mahinahon at tumingin sa paligid. Oh, kung ganon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa sandaling iyon, tumayo si Xu Chongli, na kilala sa kanyang mapagkunwaring katapangan. Namula ang kanyang mukha sa inis, at mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Ukininam! Ang kapal talaga ng mukha nila. Hindi ko matanggap na napahiya tayo sa harap ng lahat, galit niyang sabi. Kung ako ang tatanungin, tambangan na natin sila habang pabalik sila sa Days City at turuan sila ng leksyon. Tumingin siya kay Jiang Yi, nakangiti ng tuso. Boss, sa lakas mo, hindi ba't madali lang silang talunin? Tumaas ang kilay ni Jiang Yi at nagtanong, oh. Alam mo ba ang lakas nila? Ay nauutal na sagot ni Xu Chongli. Bigla niyang napagtanto na wala siyang alam tungkol sa lakas ng mutant organization ng Days City. Nagpatuloy si Jiang Yi, at alam mo ba ang tunay kong lakas? Binuka ni Xu Chongli ang kanyang bibig para sumagot, ngunit nang makita ang mapang-asar na tingin ni Jiang Yi, agad siyang tumahimik. Naging tahimik ang buong silid habang hinihintay ang plano ni Jiang Yi. Nang makita niyang nakikinig na ang lahat, nagsalita si Jiang Yi ng seryoso. Dahil magkakampi tayo, magiging totoo ako sa inyo. Una, ang lakas ko ay hindi katulad ng kay Yuan Kongya. Ang kapangyarihang nakuha ko ay hindi pa buo at malamang konektado ito sa mga sirang kakayahan niya. Nagpatuloy siya, huwag kayong basta mag-assume na mayroon akong Epsilon level na lakas. Sa ngayon, nasa Delta level pa lang ako. Nagulat ang lahat sa revelasyong iyon. Napahanga sila ng dating mga nagawa ni Jiang Yi kaya akala nila kaya niyang talunin ang sinumang mutant na mas mahina sa Epsilon. Ang narinig nila ngayon ay nagpaalala sa kanila ng realidad. Tiningnan ni Jiang Yi si Xu Chongli at mumiti. At ito pa, huwag niyong mamaliitin ang kalaban. Nakita niyo ang lakas ni Sun Jianming, hindi ba?
Madaling natalo niya si Chen Jingguan. Ngayon isipin niyo ang mga leader ng dalawa pang puwersa. Malamang kasing lakas niya rin yon. Yumuko siya ng bahagya, ang boses ay naging matatag. Kung susugod tayo nang hindi natin alam ang kakayahan ng kalaban, hindi yon tapang, kabaliwan yon. Gusto mong tambangan natin sila nang hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Iyon ay purong kayabangan. Napaisip ang lahat. Muling nanahimik ang silid habang dinarama nila ang bigat ng sitwasyon. Si Zokir, na laging matalas mag-isip, ang unang bumasag ng katahimikan. Kung magiging makatotohanan tayo, sabi niya ng maingat, kahit papagsama-samahin ang lakas ng tatlong pangunahing base, dehado pa rin tayo. Ang tanging bentahe lang natin ay ikaw, Jiang Yi, bilang leader. Pero, dagdag niya, hindi rin natin alam ang buong kakayahan nila. Kung aatake tayo ngayon ng walang tamang impormasyon, hindi lang delikado iyon, wala tayong laban. Tumango si Jiang Yi bilang pagsang-ayon. Tama, sabi niya habang nakatingin kina Xu Chongli at Uncle Vu. Pinapairal niyo ang galit niyo kaya nawawala ang tamang pag-isip. Makinig kayo sa akin, kung gusto niyong mabuhay sa panahon na ito, kailangan malinaw ang isip niyo. Lagi. Naging seryoso ang lahat. Alam nilang tama si Jiang Yi. Ang pag-atake ng walang plano ay hahantong lang sa kapahamakan. Ang paliwanag ni Jiang Yi ay nagpakalma sa lahat. Ganito siya palagi, maingat at laging nag-iisip ng maaga. Hindi siya basta-basta nahuhulog sa panganib dahil lamang sa labis na kumpiyansa. Ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na malakas? Kahit ang pinakamalakas, tulad ni Yuan Kongya, ay nagkamaling maliitin ang kalaban at nagbayad ng mataas na halaga. Pero si Jiang Yi, hindi gagawa ng parehong pagkakamali. Kahit ang leon, ibinibigay ang lahat kapag kalaban ang kuneho, sabi niya ng mariin. Hindi niyo kailangang mag-alala, dagdag ni Jiang Yi na may mahinahong ngiti. Sa halip na magmadaling harapin sila dahil sa galit at maaaring magkamali, bakit hindi hintayin na sila ang pumunta sa atin? Mas mabuti pa ang labanan sila sa teritoryo natin. Nagningning ang kanyang mga mata sa kumpiyansa at alam ng lahat na may plano na siyang naiisip. Napangiti si Xu Chongli. Boss, alam ko na hindi mo sila basta palalampasin. Tumawa si Jiang Yi at kumibit balikat. Hindi ko sinasabing hindi ko sila pinapalampas. Ang totoo sila ang pumipili na pumunta sa sariling kamatayan. Pagkatapos, isa-isang sinimulang ipaliwanag ni Jiang Yi ang kanyang plano. Ang mayabang nilang ugali ay panakip butas lang. Tinitignan nila kung gaano kalakas ang Tianhai City. Matapos matalo si Chen Jingguan at pinili nating manahimik kahit iniinsulto nila tayo, iniisip siguro nila na mahina tayo at madaling magagapi. Kaya hindi magtatagal, tiyak na susubukan nilang lusubin ang Tianhai. Ngumiti ng mas malawak si Jiang Yi habang nagpapatuloy, at kapag ginawa nila yon, nasa teritoryo na natin sila. Dito, magagamit natin ang ating mga resources, ang kaalaman natin sa lugar, at ang tulong mula sa tatlong pangunahing base. Habang nagsasalita, iginuhit ni Jiang Yi ang isang ekis sa mapa, ipinapakita ang tamang lugar para sa ambush. Mas madali natin silang matatalo kung hahayaan nating sila ang lumapit kaysa tayo ang humabol. Saglit na natahimik ang silid, pagkatapos ay napuno ito ng palakpakan at sigawan. Napakagaling! Mas maganda ang plano mo. Galit na ako kanina, kaya gusto ko na lang sumugod at lumaban. Pero mas may sentido ito, magkakaroon tayo ng kalamangan at maiiwasan ang di kinakailangang pagkatalo. Malinaw na hinangaan ng lahat ang talino ni Jiang Yi, lalo na ang kakayahan niyang manatiling kalmado. Hindi lahat ay nananatiling mahinahon kapag harap-harapang iniinsulto. Nagtanong si Lu Kairen na halatang curious kay Jiang Yi. Kung iyon ang plano, bakit hindi mo ipinaliwanag kay Xiao Honglian kanina? Ngumiti ng bahagya si Jiang Yi. Napakaraming tao kanina. Paano ko maibabahagi ang plano ng ganoon kadali? Pagbalik natin sa Tianhai, ipapaliwanag ko ang lahat kina Xiao Honglian at sa iba pa. Kailangan natin ang buong kooperasyon nila para maisakatuparan ito. Saglit siyang tumigil, pagkatapos ay nagdagdag, magiging magandang aral din ito para sa kanila, isang pagkakataon para maunawaan ang kanilang mga limitasyon at maalala kung sino ang pinanghahawakan nila. Napakatagal ng tahimik ng Tianhai. Dahil walang totoong banta mula sa labas, kahit na iginagalang ako ng tatlong pangunahing base, may ilan sa kanila na mas pinipiling sundin ang sariling isip. Magbabago yon dahil sa pagsalakay na ito. Kapag nakita nila ang panganib na hinaharap natin, mauunawaan nila kung gaano kahalaga ang pagkakaisa, at kung gaano ako kahalaga sa kaligtasan ng Tianhai.
Magigising sila sa katotohanan. Bago umalis, nagpasya si Jiang Yi na makipagkita kina Deng Shentong at Baili Changqing. Tinawagan niya si Baili Changqing, ngunit nagulat siya sa sagot nito. Abala kami ngayon sa Operation Center, sabi ni Baili. Tungkol ba ito sa insidente sa Linhai City at sa organisasyong Ronin? Tanong ni Jiang Yi, halatang interesado. Biglang naging seryoso ang tono ni Baili. Mas malala ito kaysa sa inaakala natin. Hindi na ako magsasalita ng masigit pa, baka lumampas ako sa dapat kong sabihin. Pero kailangan mong magpasya kung paano ito haharapin. Naging matigas ang ekspresyon ni Jiang Yi habang mabilis na tumatakbo ang kanyang isip sa mga posibilidad. Hindi naman talaga malapit si Baili Changqing kay Jiang Yi, isang simpleng pabor lamang ang naging pundasyon ng kanilang koneksyon. Kaya ang babalang ito ay parang sinasabing, mapanganib, napakadelikado ng misyong ito. Nakuha agad ni Jiang Yi ang ibig sabihin. Nakumpirma na niya ang kanyang mga hinala. Sa kanyang pananaw, malinaw ang plano ni Zhu Zeng. Ang iba ay ipapadala bilang tagapagmanman, parang scout para malaman ang lakas at taktika ng kalaban. Pagkatapos makuha ang impormasyon, saka lamang susugurin ng elite forces ng Blizzard City. Sa makatuwid, mukhang tama naman ang estratehiyang ito. Isang klasikong taktika sa digmaan, gamitin ang unang pangkat para ilantad ang kahinaan ng kalaban. Pero hindi simpleng kawal si Jiang Yi sa ilalim ni Zhu Zeng. Wala siyang balak ilagay ang sarili sa panganib. Salamat sa babala. Naiintindihan ko na, kalmado niyang sabi bago ibaba ang tawag. Pansamantala, nagpasya siyang maghintay at magmasid muna. Hindi siya kikilos hanggat hindi malinaw ang sitwasyon. Kung talagang gusto siyang isama ng mga pinuno ng Blizzard City, kailangan nilang magbigay ng malinaw na impormasyon at tamang suporta. Hindi tipo si Jiang Yi na sumabak sa laban ng hindi handa. Hindi na muling makontak si Baili Changqing at abala rin si Deng Shentong. Para kay Jiang Yi, natural lang iyon, ang dalawa ay bahagi ng isang koponan ng investigasyon sa Blizzard City. Dahil wala siyang direktang impormasyon mula kay Deng Shentong, nagpasya siyang maghintay ng ilang araw. Kung walang lalapit sa kanya, babalik na lamang siya sa Tianhai City. Wala namang ibinigay na takdang araw ang Blizzard City para umalis siya. Sa ngayon, pinaalalahanan niya ang kanyang grupo na manatiling low-key. Binalaan niya silang huwag makipag-away sa tatlong pangunahing base o sa iba pang grupo kahit ano pa ang mangyari. Hayaan niyo silang magsalita kung gusto nila, anya. Huwag sumagot, huwag makialam. Isang araw, habang mahimbing na natutulog si Jiang Yi, biglang tumunog ang doorbell. Napabalikwas siya, hinaplos ang kanyang mga mata, at unti-unting bumangon, iniisip kung sino ang maaaring bumisita ng ganoong oras. Habang papalapit sa pinto, sumagi sa isip niya, baka ito na ang sinasabi ni Deng Shentong na dapat niyang makaharap. May halong pagkamausisa at kaba, dahan-dahang lumapit si Jiang Yi sa pintuan, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ano kaya ang dahilan at ngayon lang sila? Naisip niya habang inaabot ang doorknob, handang alamin kung ano ang mangyayari. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita si Chen Jingguan, agad niyang nahulaan kung bakit ito naroon. Siguro gusto niyang humingi ng tulong para makaganti, naisip ni Jiang Yi. Dahil dito, inihanda na niya ang sarili na tanggihan ito gamit ang ilang salita. Pero ang sumunod na nangyari ay labis na ikinagulat ni Jiang Yi. Pagkapasok ni Chen Jingguan sa silid, bigla siyang lumuhod, yumuko ng mababa na halos dumikit ang kanyang noo sa sahig. Mr. Jiang Yi, sabi nito ng buong sinseridad, pakiusap, kunin mo na ang pamumuno sa Rain Base. Sandaling natigilan si Jiang Yi, gulat na gulat. Pero habang nagpaliwanag si Chen Jingguan, unti-unting luminaw ang lahat. Napagtanto ni Chen Jingguan na kung siya pa rin ang mamumuno, tiyak na babagsak ang Rain Base. Para mailigtas ito, kailangan niya ng mas malakas na leader, tulad ni Jiang Yi. Nananatiling kalmado ang ekspresyon ni Jiang Yi habang tahimik niyang iniisip ang sitwasyon. Napagtanto na niya, naisip ni Jiang Yi. Ang Rain Base ay hindi mabubuhay kung wala ang lakas ko na susuporta rito. Tahimik na sinimulan ni Jiang Yi timbangin ang mabuti at masama ng alok ni Chen Jingguan. Sa masamang bahagi, nangangahulugan ito na kailangang akuin ang responsibilidad para sa mga tao sa Rain Base. Bagamat hindi iyon malaking balakid, magiging problema rin ang pagprotekta sa kanila mula sa mga posibleng atake ng iba pang grupo. Sa mabuting bahagi, makakakuha siya ng kontrol sa mga mapagkukunan ng Rain Base. Mahigit 1,000 ang tao sa base, at bagamat hindi karamihan ay mandirigma, magagaling silang mga navigator at bihasa sa pangingisda.
Kung sakaling kailanganin niyang pumalaot, magiging napakahalaga ng mga tao roon. Matapos ang ilang pag-isip, napagpasyahan ni Jiang Yi na mas marami ang benepisyo kaysa sa peligro. Ngunit hindi siya dapat magmukhang masyadong sabik, kailangan niyang panatilihin ang kontrol sa sitwasyon. Tahimik lamang si Jiang Yi sa loob ng ilang sandali, habang nakaluhod pa rin si Chen Jingguan sa sahig, pakiramdam nito ay lalong nagiging alanganin. Paano kung hindi tingnan ni Jiang Yi na sulit ang rain base? Naisip ni Chen Jingguan ng may kaba. Sanay ang team namin at sapat ang mga supply pero paano kung tanggihan pa rin niya kami? Sa wakas, sinira ni Jiang Yi ang katahimikan. Tumayo ka, sabi niya, kalmado ngunit may otoridad ang tono. Sabihin mo sa akin ang iniisip mo. Lumakad si Jiang Yi papunta sa sala at umupo sa sofa, sabay senyas kay Chen Jingguan na sumama sa kanya. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Chen Jingguan ngunit nananatiling kinakabahan. Tumayo siya at sumunod kay Jiang Yi. Naupo siya sa tapat nito at huminga ng malalim bago magsalita. 7 taon ako sa fleet ng Rain Base, panimula ni Chen Jingguan. Mahalaga ito sa akin, pati na rin ang mga tao roon. Pero mula nang mamatay si Boss Wei, napilitan akong kunin ang pamumuno at nabigo ako. Dahil sa mga pagkakamali ko, nawala ng tiwala ang iba sa akin. Napalakas ang pagkakakuyom niya sa kanyang mga kamao, bahagyang nanginginig ang boses. Magulo ang panahon ngayon at ang Rain Base ay parang masarap na piraso ng karne. Hindi magtatagal, may mas malakas na susubok kunin ito. Kapag nangyari yon, wala kaming laban. Sandaling natigil si Chen Jingguan, halatang naiinis sa sarili. Hindi ko kayang protektahan ang Vice, amin niya. At kapag nawasak ito, ang mga taong nakasama kong lumaban, ang lumang crew ng fleet, maaaring mapahamak ng sobra. Kaya humihingi ako ng tulong, Jiang Yi. Kunin mo ang pamumuno sa Rain Base. Protektahan mo sila. Iligtas mo kami. Dahan-dahang tumango si Jiang Yi, malalim ang iniisip. May punto ka, sabi niya. Kapag inatake ang Rain Base, hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari. At kung malupit ang mga atake, maaaring malagim ang kalalabasan. Ang bigat ng mga salita ni Jiang Yi ay halata. Hindi lang niya iniisip ang mga sundalo o bihasang manggagawa sa base, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya, mga matatanda, mga bata, at mahihina. Pagpapakitaan kaya ng habag ng ibang puwersa ang mga taong ito? Bibigyan ba sila ng pagkain at proteksyon? Hindi iyon pinaniniwalaan ni Jiang Yi. Ang umasa sa kabutihan ng iba sa ganitong panahon ay isang kahangalan. Habang balisa si Chen Jingguan sa paghihintay, patuloy na pinag-isipan ni Jiang Yi ang kanyang susunod na hakbang. Alam niyang tapat si Chen Jingguan, at kahit nagkamali ito, desperado itong iligtas ang kanyang mga tao. Si Jiang Yi, nakilala sa pagiging matalino sa digmaan, ngayon ay kailangang magdesisyon kung tatanggapin niya ang tungkulin bilang pinuno ng Rain Base. May ideya na siya kung ano ang sasabihin. Tumawa ng mahina si Jiang Yi. Matalino ka, sabi niya kay Chen Jingguan. Alam mong tamad akong tao at ayaw ko ng pamamahala sa maraming tao. Kahit tanggapin ng Rain Base na ako ang leader, hindi ba't ikaw pa rin ang magpapatakbo ng araw-araw na gawain? Agad na sumagot si Chen Jingguan, pero kung magbibigay ka ng utos, susundin ko iyon. Basta protektahan mo ang Rain Base at ang mga tao roon, handa kaming tugunan ang anumang hiling mo. Kahit pagkain, armas, bala at kahit. Sandaling natigilan si Chen Jingguan bago niya napigilan ang sarili. Kahit mga babae. Maraming magagandang babae sa base, at kung gusto mo, araw-araw ay may bago kaming maibibigay. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.